Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong natanggap ni Mr. J. Sonsa na subpoena galing NBI. Ito, sa post ni Mr. J. Sonsa. Yan o, subpoena. Basahin ko ha. Jose Evani Zonza. Okay, ang address niya dito is Project 8, Quezon City. Greetings. Under and by virtue of the authority vested in me by Republic Act number so you are hereby commanded to be at and appear in the office of the Cybercrime Division, 4th floor, Building C, PhilInvest, Cyber Zone, Bay City, Macapagal Avenue, Pasay City, Philippines, at 10 a.m. on the 7th day of May 2025. Then, and there to give your evidence in a certain investigation to be held at that time and place conducted by the undersigned. Fail not under the penalty of the law. So, witness my hand and seal 30th day of April. Dito, Judge Jaime R. Santiago, NBI Director NBI, and then by Glenn Ricarte, Cyber Division Chief. So, yun po. So, ano bang kasalanan o ano bang atraso ni J. Sonsa? Kaya dito sa kanyang post, sasayin ko, we are breaking no laws. You are forcing us to stand on the truth. The price we have to pay for vigilance, telling the truth, for being a Dabawenyo, for being a Mindanaoan, for being a true Filipino, and for exercising our constitutionally guaranteed right to freedom of expression and freedom of speech. Let's not be discouraged by the consecutive harassment, rape, intimidation. Yes, they will do anything to keep us quiet, but they will not succeed. God is on our side. Let's hold the truth. What law is broken? Just by being friends and supporters of real leaders who are risking their lives to fix the society and government of the Philippines? Yes, I must admit, I am a friend to Pastor Apollo Carrion Quiboloy and former President Rodrigo Roa Duterte. Yes, I am a die-in-the-wool supporter of Vice President Sara Zimmerman Duterte. And yes, Attorney Israelito Pañaris Torion is a family friend, neighbor, and my lawyer. Even your friendship, childhood friend, countryman will be used as a reason for the NBI to bring you subpoena so that you can do a case with someone. This is way too much. Let's not allow our identity and honor as free Filipino citizens to be trampled. As I write this, I came to know more than a dozen social media personalities. Doctor, lawyer, editor, entrepreneur, blogger, counselor, etc. The one who received a similar subpoena from NBI. Is this agency being weaponized by this regime to harass the Filipinos?
Dear NBI, PS, Dear NBI, it's been a while since I stayed in Manila. Since I retired from Media Press in 2010, I am here at the foot of Mount Apo, living plain and quiet. Thank you very much to the one who accepted this subpoena and informed me here in Mindanao that this kind of thing still exists. Yun. So, dahil Cyber Crime Division, yung kung saan mag-report si Mr. Jason sa, hindi kaya related ito sa mga post niya na baka pinaghinalaan na fake news, peddler siya ng fake news. So sinasabi niya na marami daw napadalhan ng ganito ring subpoena. Ang alam ko, si Banatbay, dahil nag-post si Banatbay sa kanyang Facebook page, sabi niya na pagkatapos ng debate na kung saan binanggit ko na si President Marcos Jr. ay peddler ng fake news, boom! Nakatanggap ako ng subpoena galing NBI. So that was, I think, 2 days ago. So, I don't know kung sino pa yung napadalhan ng subpoena ng NBI. Basta, klaro, dito sa post ni Mr. Jason sa marami daw, dozen social media personalities, doctor, lawyer, editor, entrepreneur, blogger, counselor. So, yung post ni Teo Moreno, pinasabi niya na kinasuhan daw ng PNP Anti-Cyber Crime Group sina Attorney Torion and Joey Dibebre. But wala akong nakitang balita sa mainstream media. But most of the time, well-researched, accurate ang mga post ni Teo Moreno. Na nangangamba si Teo Moreno na baka siya rin ang isusunod na kasuhan na related doon sa alleged na pag-search ng PNP sa mga bahay ng mga Duterte sa Davao. So, good luck po Mr. J. Sonsa, Mr. Banatbay at iba pa na nakatanggap ng subpoena from NBI. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito ay ginagamit natin pantulong sa tribong Talandig. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin po ninyo ang video na ito. Naanami diri sa Sitio Garden o among bisitahon ang natagaan na mo og yero. Kay karon mo siyang tan-aon kung naa si auntie sa balay. Ayo! Mayong hapon te. Oh, mayong hapon pod. Oh, kuan ngit-ngit kayo kay kuan naman god. Di alas 3 pa ulan na. Og mauna ni ang balay ni ate. Bisa mo ni siya ang natagaan na mo og yero ug mo ni ang una niya nga balay. Ug makita gyud nga kanang dako na gyud kay ang buslot. Ug mo ni ang una nilang balay. So karon nagpatukod na sila og bag-o. So akong bisitahon ang ilang balay. So, karon te bisitahon nato ang inyong bagong balay. Kay nakatukod na gid ni og balay. Oo. Kay na gid ni ulanan. So karon padulong na bis. Padulong na mi diri sa among bago nga gitukod. Salamat sa nagatag ani sa sin kay nakaatok na gid mi. So di na mi maganto sa daghan nga ulan. Oo. So Mo na ni ang balay ni ate. salamat sa Nga nakapatukod nila nga balay. natag ani. Oo. Og dako sad ka salamat nako sa naga-video. Og dako sad ka salamat nako sa dagan salamat. Karon te unsa imong ikastorya nga maayo na ang inyong ato po nakabalay na mo sa bahin sa gitabang sa inyo nga Roland sang Paco Plincent. Dako gyud ako pasalamat nga nakaabot gyud ang hinabang
Oo. Gasin sa nakabalay na salamat sa Ginoo ug nagatan-aw sa nagabideo Oo. ug dako sad akong pasalamat sa gapaminaw sa nagabideo. Oo. So karon maayo na inyong atop. Maayo na gyud. So pila na to katuig inyong balay nga karaan? Wala na 25 na gyud na. 25 na katuig. So aya pa mo nakabalay og bag-o. Aya paminag-utro. Oo. Salamat sa Ginoo kay natabangan nami. So nakabalay na gyud mi. So dagan salamat sa nagabideo o sa nagapaminaw sa nagabideo. Salamat kaayo. Salamat kaayo.